Ginawa lang ni Putin ang di inaasahan. Inamin niya na winawasak ng Ukraine ang Russia. Iyon ay inamin sa tipikal na paraan ni Putin. Hindi man niya tuwirang sinabi na talo ang digmaan. Pero ang pagkilala niya sa Ukraine ay nagpapakita ng tunay na iniisip ni Putin. Alam niya na panalo ang Ukraine. Alam ni Putin na hindi na mababawi ng Russia ang takbo ng labanan. At ang nakikita natin ngayon sa kanyang mga salita ay isang desperadong pagtatangka na muling makuha ang kontrol sa kwento na matagal nang nawala sa kanyang mga kamay habang nagpapanik si Putin tungkol sa kanyang sariling kinabukasan. Habang pinaiigting ng Ukraine ang kanilang kampanyang pangmalayo ang pag-atake laban sa Russia, napilitan si Putin na aminin ang isang bagay na hindi inakala ng kahit sino na manggagaling sa kanyang bibig. Nagkakrisis sa gasolina ang Russia dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Siyempre, hindi nagawang sabihin ni Putin ng direkta at ginamit niya ang kanyang pag-amin bilang isang kakaibang panawagan sa mga tao ng Russia na dapat silang magpatuloy na magtiis para sa kanyang digmaan. Inayos namin ang ilang plano dahil sa sitwasyon. Pero ang lahat ng programang pangkaunlaran sa loob ng bansa na estratehikong mahalaga ay tiyak na ganap na maipapatupad. Noong Hunyo 28, sinabi ni Putin habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang mga Ruso na hindi mapipigilan ng mga walang lamang bomba sa gasolinahan ang Russia sa pagtatayo ng mga bahay, paggawa ng mga kalsada at pagbibigay ng trabaho at suporta sa mga mamamayan nito. Kahit sinubukan ni Putin pagandahin ang mensahe, inamin niyang nagdulot ng sakit sa kanyang mga tao ang digmaan. Dumaan tayo sa mahirap na panahon, pero marami tayong natutunan at mas naunawaan ang pagiging mamamayang Ruso ayon kay Putin. Ano ang ibig sabihin ng pagiging mamamayang Ruso, Putin? Dahil sa ngayon, parang ang ibig sabihin nito ay ang mamuhay sa isang bansa kung saan pinabagsak mong ekonomiya at ginawa mong target ng Ukraine ang bawat bahagi ng infrastruktura ng langis na bumubuhay sa Russia. Nakakalungkot ang pahayag ng taong alam na bigo ang pananakop. Lumalala ang galit ng mga tao. At ang digmaang akala niyang sa loob lang ng ilang araw matatapos ay tumagal at nagpapahirap sa kanila. Pero ang pinakakaiba, ito pa lang ang pinakabagong pag-amin ni Putin. 16 na araw pa lang ang nakalipas nang magkita sina Putin, Russian Defense Minister Andrei Belousov at mga sundalong Ruso para talakayin ang kalagayan ng digmaan. Nakita rin natin ang halos kaparehong bagay sa pulong ngayon na katulad ng pinakabagong mga pahayag ni Putin. Tinangkang ilihis ng leader ng Russia ang atensyon sa mga bagong hakbanging panlipunan na ipinakilala ng Kremlin. Pero inamin niya ring hindi dapat baliwalain ang mga pag-atake ng drone ng Ukraine. Ayon kay Putin, pagtatangkang maghasik ng alitan nito. Inamin ng leader ng Russia na mabagal ang mga pagsulong sa labanan na nagpapakitang pumapalya ang estratehiya ng Russia. Hindi makahanap si Putin ng solusyon laban sa tagumpay ng Ukraine. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, malamang na inamin ni Putin ang ilang kabiguan ng puwersa ng Russia para magmukhang alam niya ang totoong nangyayari sa labanan. Sa paningin ng mga sundalong direktang nakaranas nito. At may punto ang ISW. Tinatangkang kontrolin ni Putin ang kwento ng digmaan sa pamamagitan ng pagpapakitang malapit siya sa mga Ruso. Habang kunwari alam niya ang mga kakilakilabot na pinsa lang idinulot niya sa militar ng bansa kaysa sa totoong nalalaman niya. Malinaw itong desperasyon para kay Putin. Kahit hindi tuwirang pag-amin ng pagkatalo, kakaiba ang mga pahayag na ito sa normal na ginagawa ni Putin. Noong Abril, inamin ni Putin ang isa pang problema ng Russia. Pero iba ang tono niya noon. Sa pagkakataong ito, kinaharap ni Putin ang mga problema ng ekonomiya ng Russia, lalo na ang pagbaba ng negosyo at pamumuhunan na binanggit niya mismo. Ngunit hindi siya nagbigay ng kahit anong pahiwatig na ang sarili niyang mga pagkukulang ang dahilan nito. Hindi rin niya sinubukang ilihis ang atensyon ng mga nakikinig sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga programang panlipunan na hindi naman matutupad ng Russia. Sa halip, naglatag ng mga hinihingi si Putin habang ibinabaling ang sisi sa iba. Sinabihan ng presidente ng Russia ang mga nanggunang eksperto sa pananalapi ng kanilang bansa na kailangan nilang maghanap ng solusyon sa maraming suliraning pang-ekonomiya ng Russia na tahasang hindi pinapansin ang katotohanang siya mismo ang ugat ng mga problemang yon. Iyan ang karaniwang estilo ni Putin. Kahit umamin siya ng pagkukulang, hindi niya inaako ang sisi at ibang tao lagi ang inaasahang mag-ayos. Ngunit iba ang huling pag-amin niya. Inamin niya ang mga problema, ngunit sa halip na manisi o magkunwaring walang kinalaman,
Sinisikap ni Putin na kumbinsihin ang kanyang mga kababayan na gumagawa siya ng mga paraan para lutasin ang mga ito. Sinabi niyang ang pagkaligtas sa lahat ng ito ay patunay na tunay silang mga Ruso. Isang malinaw na manipulasyon na mas maraming ibinubunyag kaysa ipinapakita ni Putin. Sinasabi niya sa kanyang mga kababayan na natatalo ang Russia sa digmaan. Sa totoo, inuulit lang niya ang alam na ng mga tao. Ang nakikita natin sa lahat ng ito ay nagpapanik si Putin. Kahit ang maingat niyang pag-amin ay mas prangka kaysa sa dati niyang ginagawa. At nangyayari ito sa panahong kahit ang isang tao na mahilig magbulag-bulagan ay makikita na ang damdamin sa Russia ay lumalaban na sa kanya. Huwag ninyo kaming maling intindihin, patuloy pa ring magbibigay ng malalaking pahayag si Putin. Sa mismong araw na umamin si Putin na nagdudulot ng kakulangan sa gasolina ang mga drone ng Ukraine, sinabi niyang itutuloy pa rin ng Russia ang kanilang kampanya. Walang senyales na tatapusin na ni Putin ang digmaan niya. Mas malalim ang pag-amin niya na nagpapakitang tinatanggap na ni Putin na unti-unti nang nawawala sa kanya ang kapangyarihan. Alukain pa natin, hindi basta-basta lumitaw ang pag-amin ni Putin tungkol sa mga drone ng Ukraine at ang epekto nito sa supply ng gasolina. Isang linggo bago ito, inatake ng Ukraine ang pangunahing refinerya ng langis ng Moscow na nagdulot ng makapal na itim na ulap sa langit. Ayon sa Pravda, ang refinery na iyon ang nagsusupply ng 40% ng gasolina at 50% ng diesel ng Moscow. At 2 beses na itong inatake ngayong Hunyo. Hindi pa agad muling mag-ooperasyon. Abutin ng mahigit 6 na buwan bago ito maayos, ayon sa isang hindi pinangalan ng impormanting nakausap ng Pravda, at hindi ito basta maitago ni Putin. Ang kakulangan ng gasolina sa mga gasolinahan na magiging resulta nito kasama ng mga nakikitang ebidensya ng mga pagsabog at ang maitim na kalangitan pagkatapos ng insidente ay mga ebidensyang kitang-kita ng mga taga-Moscow sa kanilang sariling mga mata. Ang hindi pag-amin dito ay magpapakita sa mga taga-Moscow na si Putin ay hiwalay na sa epekto ng digmaan at binabaliwala na ang nangyayari sa pinakamahalagang lungsod ng Russia. Hindi pwedeng hayaan ni Putin na kumalat ang ganitong pananaw dahil marami pa siyang problema pagdating sa paghikayat sa mga taong matagal na niyang pinamumunuan mula pa noong 2000 na siya pa rin ang karapat-dapat sa posisyon. Sa mga araw bago ginawa ni Putin ang kanyang maliit na pag-amin, nakatanggap siya ng matinding dagok mula sa sarili niyang mga tao. Bumaba ang kanyang ratings sa pinakamababa mula nang magkaroon ng digmaan. At ito ay dahil sa epekto ng mga pag-atake ng Ukraine sa araw-araw na buhay ng mga karaniwang Ruso. Sa ulat noong Hunyo 27, sinabi ng New Voice of Ukraine na ang pro-Kremlin na Russian Public Opinion Foundation (FOM) ay naglabas ng datos mula sa survey noong Hunyo 1921. Ipinakita ng datos na yon na ang bilang ng mga taong mas nagtitiwala kay Putin ay bumaba ng 5 puntos na porsyento mula 74% hanggang 69%. Mataas pa rin yan. Pero tandaan mo ang pinagmulan. Isang pro-Kremlin ahensya ng survey na nagulat ng malinaw na pagbaba sa pananaw ng publiko kay Putin. Mas ikinababahala ng leader ng Russia ang pagtaas sa 18% ng mga hindi masyadong nagtitiwala sa kanya, pinakamataas mula simula ng pananakop. Pero ang totoong opinyon ng tao kay Putin ay makikita sa mga survey tungkol sa pagganap ng pamahalaang Ruso. 44% lang ang nagsabing maganda ang ginagawa ng mga kasamahan ni Putin, mas mababa kaysa dating 48%, habang 34% ang hindi nasisiyahan. Pinakamataas mula simula ng digmaan. Alam ni Putin kung anong ibig sabihin nito. Mas ligtas punahin ang pamahalaan kaysa si Putin. Kaya mas marami tayong nakikitang tapat na opinyon doon. Alam ng mga Ruso na utos talaga ni Putin ang ginagawa ng Kremlin at hindi siya ignorante sa katotohanan iyon. Kung ipinapakita ng sariling approval ratings niya na mas dumarami ang mga Rusong nagiging matapang na banggitin siya sa pangalan at punahin, ipinapakita naman ng mga datos ng pamahalaan kung ano talaga ang nararamdaman nila tungkol sa kanya kapag hindi nila nararamdamang nanganganib sila sa pagpapakita ng kanilang pagkainis. Tandaan na karaniwang sinisensor ng Kremlin ang mga datos ng survey, gaya ng ginawa nila sa mga resulta na nakuha ng Russian Public Opinion Research Center nang magsimulang bumaba ng malaki ang suporta kay Putin. Nakasabay ng pagbaba ng antas ng suporta kay Putin
sa loob ng ban sa ilalim ng 30% ayon sa ulat ng New Voice of Ukraine. Dito makikikita ang tunay na dahilan kung bakit mas bukas ngayon si Putin sa mga isyung dulot ng Ukraine sa Russia. Ngunit mas malalim pa ito. Ang pagiging bukas ay dulot ng pagkabigong, kontrolin ang naratibo at ng pagbabago ng damdamin sa Russia na kahit si Putin ay di na kayang baliwalain. Bago pa namin ipaliwanag ng mas detalyado, paalala lang na pinapanood ninyo ang The Military Show. Kung di ka pa subscribe, na yun na ang tamang oras, pindutin ang button. Bukod sa survey at ebidensiyang nakikita ng mga Ruso, may iba pang isyong hinaharap si Putin. Hindi gumagana ang mga pagtatangka niyang itago ang lahat. Sa malaking bahagi ng 2026 ang Kremlin ay nagpapataw ng mahigpit na kontrol sa pag-access ng internet. Kabilang na ang paglalagay ng mga restriksyon sa paggamit ng WhatsApp at Telegram. Nagkaroon din ng regular na pangsasara ng serbisyo ng mobile internet. Kadalasan ay nangyayari ito tuwing naglulunsad ng drone attacks ang Ukraine. Sinasabi ng Kremlin na ginagawa nila ito para iwasan ang abala sa air defense. Pero mas malamang na nililimitahan nila ito para hindi makapagbahagi ng larawan at video ng matagumpay na mga pag-atake ng Ukraine ang mga tao. Ano man ang dahilan ng mga paghihigpit sa internet, hindi ito gumagana. Patuloy lumalabas ang mga video. Ayon sa Jamestown Foundation, ang mga hakbang ni Putin kontra internet ay dahilan ng mababang approval rating niya. Apektado lahat, mula sa ordinaryong Russian na gustong mag-internet banking hanggang sa sundalong nasa mismong labanan na hindi na magamit ang Telegram para makipag-ugnayan sa mga kasamahan niya. Kasabay ng kabiguang, kontrolin ang naratibo. Umaalis din palabas ng Moscow ang mga anak ng mga opisyal ng Russia. Ayon sa New Voice of Ukraine, marami nagtatrabaho sa sistemang nilikha ni Putin ang naniniwalang wala nang kinabukasan ito dahil sa nangyayari sa Ukraine. Ayon sa isang anonymous na source, wala nang kinabukasan sila at ang mga kasamahan niya kapag bumagsak si Putin, kaya ipinadala niya ang anak sa ibang bansa para mag-aral. Mas mabuting umalis na ngayon sa isang nalulugmok na bansa kaysa abutan pa ng kaguluhang susunod sa pagbagsak ni Putin. Nag-iiba na ang pananaw sa Rusya at hindi na ito maipagsawalang bahala ni Putin. Ang dati tapat sa pamahalaan ay nagrareklamo na sa mas mahigpit na patakaran ng Kremlin. Nawala na ang lahat ng pagmamahal sa bayan at pag-asa para sa kinabukasan ng Rusya. Dumarami ang mga restriksyon at lalong tumitindi ang panunupil. Habang mabigat na pinapalo ng resesyon ang mga taong matagal nang napilitang magsakripisyo ng malaki, madalas pa nga sa buhay ng sarili nilang mga kapamilya para lang mapanatili ang digmaan ni Putin. Ang mga sanay na sa digmaan sa Ukraine matapos ang bigong espesyal na operasyong militar ay nayo'y nilulukuban ng matinding lungkot sa malaking bahagi ng Rusya. Napilitang tanggapin ni Putin na wala na siyang kontrol sa naratibo. Lahat ng tao mula sa kanyang mga mamamayan hanggang sa ilan sa kanyang mga source at opisyal na pro-Kremlin ay tumatalikod na sa kanya. Siyempre, malaki ang naging papel ng Ukraine sa lahat ng ito. Ang isang rehimen na ilang taon nang pinapaliwanag at pinapaniwala ang mga tao na hindi nila mararamdaman ang masamang epekto ng digmaan ay nabigla at si Putin ang pinaka nahubaran sa kanilang lahat. Higit 1 milyong casualty, drone, sunog sa refinery at kakulangan ng gasolina ay patunay na mali tang maliham ng makapangyarihang Russia at mahina ang Ukraine. Nagiging mulat na ang mga tao sa Russia at napapansin na rin ito ni Putin. Yun ang ibig sabihin ng pag-amin niya. Kapag binabanggit ni Putin ang kakulangan sa gasolina, drone attacks at pagkabigo sa mga linya ng labanan, desperado na siyang kontrolin muli ang naratibo. Gusto ni Putin magmukhang nakaka-relate at maniwala ang mga karaniwang Ruso na uunawaan niya ang kanilang mga problema at higit sa lahat, may malasakit siya sa kanila. Kaya natin nasasaksihan ang mga diskusyon sa paggawa ng kalsada at social program na may kasamang pag-amin ni Putin ukol sa Ukraine. Sinusubukan niyang baguhin ang opinyon ng publiko na unti-unting lumalaban sa kanya, tulad ng takbo ng digmaang siya ang nagpasimula, na unti-unti na ring pumapabor laban sa kanya. Ang katotohanan si Putin
na tinaguriang malakas na pinuno ng Russia at di nagpapakita ng kahinaan ay nauwi sa ganitong kalagayan. Mas malaking pag-amin kaysa sa anumang salita niya. Alam ng leader ng Russia na talo na sila sa digmaan at sa wakas, may lumalabas na katotohanan sa kanyang bibig. Pag-usugsapan natin ang mga problema sa gasolina na binanggit ni Putin. Hindi ito agad mawawala at alam niya ring mainit na ang mga Russian sa kanya. Mahusay ang pangmalayuan at panggitnang layong kampanya ng pag-atake ng Ukraine na pumipigil sa supply ng gasolina sa Russia at mga sinakop na lugar. Ayon sa ulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty, noong Hunyo 24, hindi bababa sa 17 rehiyon sa Russia ang nagpatupad ng limitasyon sa bentahan ng gasolina at diesel. At marami pang iba ang nakaranas ng kakulangan. Sa kabuuan, 55 sa 83 federal na entidad ng Russia, kabilang ang mga oblast, republika at iba pang uri ng mga rehiyon, ay nag-uulat ng mga problema kaugnay ng gasolina. Patuloy na pinapalala ito ng Ukraine. Nung araw ding inamin ni Putin ang problema sa gasolina, iniulat ng Al Jazeera na inatake ng Ukraine ang mga refinery sa Sloviansk at Yaroslavl na may layong 300 at 700 kilometro mula sa Ukraine ayon sa pagkakasunod. Malalaking sunog ang sumiklab na nagiging karaniwang tanawin na para sa mga tao sa Russia nitong mga araw na ito. Ang mga sunog na iyon ay lalo pang magpapalala sa mga problema ng Russia sa gasolina. Ngunit may isang rehiyon na mas labis ang nararamdaman ng hirap kaysa sa iba, Crimea. Unti-unting bumabagsak ang simbolo ng kapangyarihan ng Russia sa Ukraine dahil sa mahusay na kampanya ng pagputol ng ugnayan na naglalayo sa peninsula mula sa mainland ng Russia at sinakop na teritoryo. Habang may kakulangan sa ibang bahagi ng Russia, halos wala ng gasolina sa iligal na inangking teritoryong ito, maliban sa militar ng Russia at mga serbisyong pang-emerhensya. Malas ang karamihan ng sibilyan kapag pumunta sa gasolinahan na umaasang may gasolina. Ang dating inaasahang magiging kuta ng Russia ay naging malaking pabigat, parehong sa estratehiya dahil pinapalit ng Ukraine ang anumang epekto na maaring gawin ng Crimea sa kampanya ni Putin sa loob ng Russia. At sa politika dahil ipinapakita ng Crimea ang tunay na kahinaan ng leader ng Russia. Tandaan din ang pag-amin ni Putin na hindi kasing ganda ang nangyayari sa labanan gaya ng gusto ng Russia. Maliit pang paglalarawan yon. Ayon sa critical threat, ang pinakamainam na maasahan ng Russia mula sa opensiba ngayon Sibol at tag-init na dapat sanay sakupin ng rehiyon ng Donbas ay ilang maliliit na taktikal na pakinabang. Sa Konstantinivka, walang magiging tunay na operasyonal na tagumpay laban sa linya ng kuta ngayong mga buwan ng tag-init. Ibig sabihin, lubos na mabibigo ang Russia na mapasakamay man lang ang rehiyon na ipinag-utos ni Putin na dapat mapasakamay nila bago mag-Setyembre. Lalong lumala ang kabiguang ito dahil nawawalan ng teritoryo ang Russia sa ibang lugar. Kaya noong Abril at Mayo, ay nakapagtala ang Ukraine ng netong pag-abante ayon sa ISW. Ibig naming sabihin na ang mga pahayag ni Putin ay pag-amin ng pagkatalo sa digmaan. May momentum ang Ukraine sa labanan at humihina si Putin sa sariling bayan. Inisip ni Putin na sapat nang aminin ang mga problema para ipakitang may ginagawa siya, kahit hindi naman niya kayang pigilan ang lahat ng ito. Alam mo na, umiinit ang usapan sa kapayapaan. Habang hinaharap ni Putin ito, isa rin ito sa inamin ng leader ng Russia. Iniulat ng AA na sinabi ni Putin na katanggap ang Russia ng bagong panukala para itigil ang long-range attacks ng magkabilang panig at limitahan ang operasyon sa Luhansk, Donetsk, Kherson at Zaporizhia. Hindi pa ito kapayapaan, pero mensahe ito ng Ukraine na handa nilang bigyan si Putin ng tsansang umatras ng may dignidad na posibleng magbukas ng daan para sa isang pag-atras. Hindi tatanggapin ni Putin ang mga panukalang ito. Alam niyang hindi niya maaaring gawin yon dahil magiging isa na namang pag-amin ito ng kanyang ganap na kabiguan na tuparin ang sinabi niyang gagawin niya sa Ukraine. At malamang alam din ng Ukraine na tatanggihan ni Putin. Binigyan lang siya ng tsansa bago lumala ang mga pag-atake na dahilan. Kaya naging prangka si Putin noon. Siyempre, susubukan pa rin ni Putin na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Gumawa na siya ng malaking eksena tungkol sa kung paano niya tatanggihan ang mga pinakabagong panukala ng Ukraine habang sinusubukan niyang baguhin muli ang kwento.
Peke lang talaga lahat yon simula pa nun. Ngayon lang, ito naging malinaw sa mga Ruso na may crisis sa gasolina at nasusunog ang mahahalagang pasilidad sa kanilang lungsod. Higit pa sa nais niyang sabihin ang ipinahahayag ng mga salita niya. Ang pagsubok niyang magmukhang relatable at kumbinsihin ng mga tao na hawak niya ang mga problemang dulot ng kanyang digmaan ay isang kumpisal ni Putin. Natatalo siya sa digmaan sa Ukraine. Wasak na si Putin at ang kanyang mga ilusyon. At natitira na lang ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng Russia hanggang magbago ang damdamin ng tao at sumitlab ang matinding pagbalikwas na hindi na makakaligtas si Putin. Habang tinatago ni Putin ang sariling kabiguan, alam niyang patuloy darating ang mga drone na nagbunsod ng kanyang kumpisal. Ngayong 2026 isang malawak na bagyong drone ang tinakpan ng araw sa Russia at mga sinakop nitong teritoryo. 800,000 target na ang tinamaan at patuloy pa itong nadaragdagan. At malalaman mo kung bakit mahalaga yon at kung ano ang susunod na mangyayari kung papanoodin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mong mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa naming ilalabas habang patuloy naming iniuulat ang tungkol sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.